Tara na, talakay, mga usapin tungkol sa kalikasan at likas na yaman kasama ang mga kaibigan ng kalikasan mula sa DENR Calabarzon dito sa programa Talakayang Kalikasan. Mga kalikasang araw, kami po ang iyong likod mula sa DENR Calabarzon, Mara Abdul. At ako naman po si Mabel Alcacid and Welcome to the third episode of Talakayang Kalikasan, the official podcast of DENR Calabarzon. Para po sa kalaman ng lahat, the month of April was declared as Philippine Earth Month at nitong April 22 ay kinilala bilang Philippine Earth Day. Under the Presidential Proclamation numbers 1481 at 1482 series of 2008. Tama ka dyan, Miss Mara. Ang tema ngayon ay Planet versus Plastics, which calls to advocate for widespread awareness on the health risks of plastics and commitment to end plastics for the sake of human and planetary health, demanding 60% reduction in the production of all plastics by 2040. And in connection sa tema ng Earth Month ngayong taon, ay tatalakayin natin ang batas ukol sa tamang pamamahala ng basura o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 or RA 9003 at ang recent na batas na Extended Producer Responsibility o EPR Law. Huwag na natin patagalin pa, May. Kasama natin ang current Regional Ecological Solid Waste Management Coordinator ng Environmental Management Bureau Calabarzon, ang Supervising Ecosystems Management Specialist, walang iba kundi si Forester Corazon Gasapos. Isang mga kalikasang araw po, Ma'am Cora. Hello, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang RA 9003? So, etong batas na to, RA 9003, na tinatawag natin na Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Diba, etong batas na to, ang pangunahing siya na nagpapatupad nito ay mga local government units natin. Meaning to say, simula sa barangay, sa mga cities and municipalities up to the provincial level, bahagi ng kanilang role ay yung tamang pamamahala ng mga basura natin. So unlike other environmental laws, like Clean Air Act, Clean Water Act, Hazardous Waste Management, they are all primarily implemented by DEN, REMB. But for solid waste management, the primary agency that is responsible for its implementation is our local government units. And again, this mandate was approved way back year 2000. Meaning to say, 2 dekada na yung nakakaraan. And ang expectation natin sa loob ng mahigit na 2 dekada na to, inaasahan natin na yung mga kababayan natin medyo sanay na doon sa iba't ibang elemento ng solid waste management. Now, when we talk of solid waste management, kasama sa tinutukoy natin, yung pagbubukod-bukod ng basura natin sa mga lugar kung saan ito nalikha, katulad ng sa mga bahay natin, sa mga opisina natin, sa mga paaralan. Diba? We are mandated to practice segregation at source. And this segregation at source is not just an option. Ito ay mandato or a requirement for us to comply with. So, bukod doon sa segregation at source na nakapaloob sa batas na to, yung storage. Diba? Madalas, pangkaraniwan, tayong mga Pilipino, meron tayong isang basurahan. Para yung mga kalat na nililikha natin, basura na nililikha natin, hindi na nagkakalat. But that practice does not encourage segregation at source kasi iisa lang yung basurahan, automatic mixing of waste ito. We can only practice segregation at source if we can provide at least 2 waste receptacle. One for biodegradable and the other receptacle for biodegradable waste. Kaya lang, pag tinignan natin yung biodegradable, yung non-biodegradable, merong basura na hindi nabubulok pero pwedeng pakinabangan katulad ng papel, lata, bote, and we call them recyclable. Pero merong mga basura na non-biodegradable pero talagang hindi natin pakikinabangan katulad ng sanitary napkin, katulad ng diaper. So we call this the residual waste. So hindi natin pinaghahalo. So bagamat ang pagkaunawa ng maraming Pilipino, paghiwalayin natin ang nabubulok at hindi nabubulok,
Etong RA 9003 provides na mas pino yung segregation natin eh. We can separate the biodegradable, the recyclable, and the residual waste. So yun yung essence ng paglalagay ng tatlong waste receptacle. Bahagi ng batas na to yung segregated collection. Diba? Kung titingnan natin, pagka inobserbahan natin, paano ba yung practice ng mga kababayan natin? Although many Filipinos are practicing segregation at source, scam collection, nalulungkot tayo eh. Kasi yung mga basura, nilalagay natin sa truck, nagkakahalo-halo. Pero para sa kaalaman ng lahat, if the primary mandate of RA 9003 is the practice of segregation at source, ang kasunod nito, automatic segregated collection. So mandatory na manatiling magkakabukod ang basura even during the phase of collection. So meron tayong mga sistema to ensure that segregated collection is practiced katulad ng compartmentalization. Naglalagay tayo ng mga compartment sa loob ng truck. O kaya by schedule o MWF, biodegradable waste lang yan. O kaya TTH, ano lang yan, recyclable, residual waste. Either way, ang hangarin natin, manatiling magkakabukod, yung mga basurang at source ay bukod-bukod na. Diba? And finally, for disposal. So we are not allowed to dispose our waste in water bodies. Talagang ito, nakatadhana to sa Clean Water Act naman. We are not allowed to burn. Open burning is always a big no. Because when we burn our waste, diba, kadalasan yung basura natin, merong mga plastics eh. Ang open burning occur at a lower temperature range like 100 to 150 degrees centigrade, and at that lower temperature, kapag nagsunog tayo ng basura, we generate dioxins and furans, and these gases are very detrimental to our physical environment at higit sa lahat, sa kalusugan natin. So bahagi ng RA 9003, yung tinatawag natin na processing and recovery. Diba? Once segregated na yung basura natin, once collected na magkakabukod, only then can we practice recycling, only then can we practice reuse. Diba? Marami tayong mga kababayang Pilipino, diba? Go for recycling, diba? Go for sustainable development, circular economy. Pero ang tanong lang, at the end of the day, do we practice segregation at source? Madaming Pilipino, mixed waste. So, mahalagang makita natin itong konsepto ng recycling, diba, ng circular economy. So, ito, bahagi ng 9003, mangyayari lang to kapag kaya nating mag-segregate lang basura natin. Marami tayong mga government programs, diba, binabawal natin yung plastic. Kaya lang, ang tanong ito, mas okay ba na gumamit ng supot or paper bags in place of plastic? Ang sagot, hindi. Diba? Considering life cycle assessment, considering carbon footprint, saan ba nanggaling ang supot? Sa papel. Saan nanggaling ang papel? Sa puno. So maraming impact kapag kasupot ang ginamit nating pamalit. Hindi ko sinasabi na, sige, okay pa rin tayo sa plastic. Ang sinasabi ko, we go for other options like bayong, like din ba yung mga eco bags natin, and these are all available in markets. Ngayon, bahagi ng batas na to, we allow the co-processing plants like the cement manufacturing company to accept residual waste, and then they will use this residual waste as alternative fuel or refuse-derived fuel. Yung mga waste to energy natin, yung mga cement manufacturing companies, although etong mga to, pinapayagan tumanggap ng basura, hindi sila allowed tumanggap ng recyclable. So, because recyclable are resources, hindi natin ito pababayaan na mapunta lang sa landfill o kaya iginagatong lang. For these co-processing plants, allowed lang sila natanggapin ang mga residual waste natin, katulad ng mga plastics, at gamitin nila as alternative fuel. Ngayon na marami pa rin tayong mga mixed waste ang ginawa natin, we allow the practice of total solid waste management solution. So for our landfills, nire-require natin sila ng composting,
ng mga materials recovery facility so that at their end, pwede pa rin nilang i-recover yung mga recyclable. Diba? Sa batas na to, we do not allow open burning. Diba? Sa batas na to, we do not allow open dumping. So, bawal ang open dump sites, bawal ang mga controlled dump facilities. No, yung only tapunan na allowed sa batas na to are sanitary landfills. Diba? We are not allowed to dispose our waste in flood-prone area katulad ng mga tabing ilog, tabing dagat, yung mga depressed or yung mga palubog. Kasi pag umulan, madadala sila ng tubig sa lawa, sa dagat, kakainin ng isda, yung mga basura natin, no, yung mga laso na kinain nila, hindi na yan mawawala sa sistema ng isda. So pagka yung malinggit na isda, kinain ng mas malaking isda, sumasalin lang yung concentration ng toxin. And we call that concept as biological magnification or accumulation. So ultimately, nakakain natin yung mga laso na basura. Diba? Hindi tayo allowed na magkaroon ng mixing of waste after segregation at source. It is considered a major offense, kaya medyo malaki yung penalty. Diba? We do not allow informal sectors to have their structures or houses built in open dump sites. Hindi natin inaalaw yung mga yan. So, ito ilan lang sa mga prohibited acts na nakasaad sa Public Act 9003. Tayo sa mga government offices, no, we are not allowed to use single-use items katulad ng mga plastic na soft drink straw, diba, yung mga plastic cups, plastic forks. So, mahal na tayo bilang model, tayo yung unang nagko-comply sa RA 9003. So, yun yung isa sa mga highlight. Okay po. Thank you very much, ma'am. Napakaganda po na explanation nyo. Sobrang detailed po sa RA 9003. With all of that being said, ma'am, maaari nyo po ba sa aming palawigin kung ano yung Extended Producer Responsibility or EPR law? Extended Producer Responsibility Act of 2022, na unti-unti sinasali natin yung responsibility or accountability in the management of plastic packaging to the manufacturers, to the brand owners, and to the importers of these plastics. Diba? As I have mentioned before, yung basura natin is a function of our local government units. So lahat ng klase ng basura. Pero noong 2022, yung mga plastic packaging na nalilikha at napapasama sa mga basura natin, will be managed by the manufacturers, by the brand owners, by these importers. So, ano ba itong mga plastic packaging na to? Basically, ito yung ginagamit talaga to transport, to distribute, o kaya mabenta itong mga produkto na to. And sino yung mga companies that will be covered by EPR law? Etong mga large company na to, they are generating plastic packaging waste. And at the same time, they have a total asset amounting to 100 million pesos. Dapat masatisfy natin yung dalawang requirement na to. So, before we can say that this company is covered by EPR law, they are generating plastic packaging waste and they have a total asset of 100 million pesos, excluding yung lote. So, kapag ka ang kwentuhan natin, sino ba tong mga company that will be covered by EPR law? Kasama dito yung mga brand owner. When we talk of brand owner, ang example nito, yung mga Nestle, Coca-Cola, URC, diba? Kasama din yung mga manufacturers mismo ng plastic, directly or indirectly using their own brand. Kasama dito yung mga importers. Kahit yung mga ini-import na produkto, nire-repack sa Pilipinas, so hindi nire-repack, covered pa rin sila ng batas na to. And we have categories of plastic packaging waste. Before that, minsan siguro tatanungin nyo, Kokora, paano yung mga company, they are generating plastic packaging waste, but then their total asset is not 100 million pesos. For example, yung mga micro, small, medium enterprise natin. Diba marami tayong ganung mga industry eh. So in that particular case, they are not covered by EPR law, but then we highly encourage them to practice EPR voluntarily.
Kaya lang, ito yung isang mahalagang makita natin. Marami tayong mga micro, small, medium enterprise no, na may mga plastic packaging talaga sila eh. Pero, tingnan natin, ang dami nilang branches all over the Philippines. Gamitin lang natin example. Ito, example lang. No, halimbawa, Zagu. Diba, ang Zagu, yung isang tindahan nila, definitely, they will not hit the 100 million total asset. Pero kapag kinumpute natin, they are scattered all over the Philippines carrying the same brand, diba? The same logo. If in case they hit the 100 million no, total asset, so this SAGU no, will be covered by EPR law. So marami tayong ganito eh. So, for example, Jollibee. Diba ang Jollibee, if in case yung isang tindahan, wala namang 100 million na capital, pero dahil ang dami Jollibee all over the country, no, automatic ang Jollibee, kahit yung mga competitors nila are covered by EPR law. So yun yung mahalagang makita natin dito. No, ang tinitingnan natin, meron tayong technical term, ang tawag natin plastic footprint. Diba, kadalasan yung mga manufacturers, kalimitan ang focus lang nila, o gagawa ako ng produkto ko, tapos ibebenta ko to, tapos na. Etong EPR law na to, sinusundan natin yung mga basura nakasama doon sa kanilang produkto up to the post-consumer phase. Meaning to say, halimbawa, bumili tayo ng isang item, asukal, na nakalagay sa sachet. May asukal ba nakalagay sa sachet? O creamer na lang. Creamer na nakalagay sa sachet. Diba? Before, ang focus ng mga manufacturer, yan, okay na yan. Distribute EPR na to, and post-consumer, yung manufacturer netong produkto na to will be held responsible doon sa mga plastic packaging makarating man sila sa post-consumer phase. And we set deadlines. For example, no, sa isang taon, itong company A naka-generate ng 10 tonelada na sachet. Target go by, for example, 2024, 40% na yung target nila. 2025, 50% na yung target nila. Once na marating na natin yung 20, ang diversion target na ng mga company na to will be 80%. So assuming 10 tonelada yung plastic na nakarating sa post-consumer, no, 8 tonelada will be recovered, will be diverted. Meaning to say, eto, tatanggalin ko to, hindi na to pupunta sa dagat, hindi na to pupunta sa ilog, kundi pwede na itong dalhin natin sa mga recycling company. Diba kung papansinin natin, bukod sa mga plastic packaging na to, diba may mga hard plastics tayo, yung mga takip, o kaya yung pagkain, diba container ng cosmetics, container ng beverage, diba? These are still covered with EPR law. Kaya lang, yung critical, may mga plastics na ang laman toxic. Diba? Etong mga toxic na lalagyan na to, dapat dadaan muna to sa treatment. Not necessarily recycling agad to kasi etong batas na to transcends both RA 9003 and RA 6969. Diba? Madalas ang tanong sa batas na to, no, eto ba, pamamahalaan ba to ng mga local government units natin? Ang sagot, no. No, kaya nga ang tawag dito, extended producer responsibility. No, ang responsibility para sa mga plastic packaging waste na to, no, will be the large company covered by EPR law. No, may mga tanong na kapag hindi ito na-meet itong mga malalaking diversion targets na to, mananagot ba ang local government units? Ang sagot, hindi. Basically, ang responsibility lies on the shoulder of those large company or obliged enterprise covered by EPR law. Normally, yan yung mga basic questions na tinatanong pagdating sa EPR implementation. No, itong batas na to ay may tinatawag na offsetting. For example, company A ako. No, nakalikha ako ng mga flexible plastic katulad ng mga sachet, katulad ng mga labels, no. Ang kukunin ko lang ba ng mga plastic packaging ay yun lang mga meron kong company A label? No, ang sagot hindi. In terms of offsetting, no, it is flexible to flexible, yung mga malalambot na plastic like sachet, no, like labels, or it could be
rigid to rigid, yung matitigas, katulad ng mga takip, katulad ng mga lalagyan, yung mga container, katulad ng mga tarpaulin. So, offsetting, no, is rigid to rigid, pwede kong i-recover. So, magkasundo tayo when it comes to waste management. Highlights, etong batas na to requires, I provides for a lesser fee. No, kapag 300 to 1,000 pesos, to 3,000 pesos, to 500,000 pesos, no, EPR law provides for a higher penalty. Ang unang penalty to 10 million, to 15 million, to the point na isuspend ang business permit. So medyo seryoso itong pagpapatupad ng EPR law na to. No, may tinatawag tayo ng mga diverters. No, pwedeng ang gawin natin dito, 'di ba? I-organize natin yung mga waste picker natin para makasama natin sila. O kaya naman ngayon, yung mga cement manufacturing company, ilan sa kanila are nakapag-register na as diverters. Pwedeng diverters natin yung mga local government units natin. So, open-ended ang possibility and strategy when it comes to EPR law. No, pwede rin naman na magkaroon ng redesign sa mga equipment nila. Alam nyo, yung isang company ng gatas. Diba, nasa sachet yung gatas nila, kumakalog, malakas kumalog. Kaya lang, dahil mas malaki yung sachet, mataas yung target nila for diversion kasi ang target dito by weight. So, redesign. Ang ginawa nila, binawasan nila yung sukat ng mga sachet nila. O kaya naman, diba dati yung mga colored pet bottle, yung kulay green, napaka-konti lang ng market niya kasi mahirap i-resign ngayon para mas ma-encourage yung recovery. So, pwede yung mga naiisip nating strategy upstream, downstream. Diba? I-engage, babayan din the recovery of plastic packaging waste. No, recovery itself is not the end. No, etong batas na to will require, ano yung post-recovery? Pag nakuha na natin yung mga plastic na yan, sana sila pupunta. No, so, ina-identify natin, ito ba, marirecycle ba to? Ito ba, pang landfill lang talaga to? Ito ba, dadaan muna sa mga treatment facility? No, so, ito yung mga highlights ng batas na to. Sa kasalukuyan, diba, hindi natatapos yung training kasi marami pang nitty-gritty considering 2022 lang na-approve tong batas na to. So, sa ngayon, ang pinag-uusapan natin ay yung mga fees, magkano registration, yearly may i-consider ba tayo na babayaran ng mga obliged enterprise. No, yung monitoring pinag-uusapan pa rin natin, yung mga forms na gagamitin patuloy na pinag-uusapan. Ang maganda lang sa batas na to, may mga katuang tayo. Mismo yung mga manufacturers ng plastic, yung makakasama natin in the management of this type of waste. Salamat! Okay po, thank you po ma'am sa pagbabahagi po ng EPR law. Para po maintindihan po ng ating mga audience po, maaari niyo po ba kami bigyan ng datos po hinggil sa mga nakokolekt ng solid waste sa ating region po, sa Calabarzon region po? Gaano po ba karami yung nage-generate po na basura? Lukuyan, 3,256 per day. No, yung 8,200 na to, 8,200 tons per day. Na para lang ma-imagine natin gano'n pa kalaki yung 8,200 tons per day na to. Pag pumunta tayo sa SM ng Lucena, pag pumunta tayo sa SM ng Calamba at dinala natin yung 8,000 tons na basura natin, kaya nitong tabunan yung SM ng Lucena. No, meaning to say, napaka-significant, napakarami. And if we consider the breakdown per province, na makikita natin na bagamat ang Cavite pinakamaliit in terms of area, ang Cavite ang pinakamalaking generator ng basura natin. Cavite generates 2,800 tons of waste per day. Ang pinakamaliit, Quezon. Bagamat ang Quezon pinakamalaki in terms of area, they only generate 322. Na eto, this is still in consonance with waste analysis. No, kasi the greater the population, diba, the higher the volume of waste generated. No, so ang pinakamalaking nalilikha na basura ay nanggagaling sa Cavite, ang pinakakonte ay sa Quezon. Now, when it comes to breakdown, diba, ang biodegradable, siya pa rin yung ang biodegradable waste natin, 2,400.
No, 2,400. Tapos yung itatapon natin sa mga landfills natin is 4,000 tons. Diba? So, ang pinakamalingkit na basura natin ay yung mga basurang mapanganib sa loob ng bahay. Ang tawag natin, technically, ay special waste, katulad ng mga busted fluorescent lamp, katulad ng mga baterya, lalagyan ng pintura. No, our household special waste accounts for 46 tons per day. Entire region na yan. So, ito yung mga datos na meron tayo sa kasalukuyan. Di ba, syempre, kanina sinabi niyo po yung kung gaano karami. Tama ba, ma'am? 8,200 tons per day po yung nakokolekta na basura sa buong Calabarzon? Ganun po ba, ma'am? Ano-ano po yung mga suliranin na kinakaharap po sa pag-i-implement ng ESWM at paano natin ito ina-address? Tama po, ang na-generate nating basura, next question po, hindi po lahat ng basura na generated in the region no, are also collected. No, meron pong mga factors why waste are not collected. For example, yung route system, yung ruta ng kalsada, minsan yung kalsada, hindi nadadating ng mga sasakyan ng mga local government units. O kaya naman po, some of the constituents, they opt to practice open burning, kaya hindi na nakukolekta yung mga basura na yan. Sometimes, kulang naman yung mga truck na panghakot o kaya yung mga pahinante. So, waste generation is not always equal to waste collection. So, kaya ito yung dahilan kung bakit meron tayong basura na pumupunta sa ilog, sa lawa, sa dagat. Meron tayong mga basura na nasusunog sa mga open areas natin. Okay, thank you po, ma'am. Paano po natin hinihikayat ang iba't ibang sektor na maging katuwang ng DNR sa pagsusulong po ng EPR law? Sige. Paano natin sila hinihikayat, no? Yung una talaga, pinipresent natin sa kanila yung batas. Pero alam nyo, ako ang ginagawa ko, no? Pinapakita ko sa kanila ano yung mangyayari kapag napamahalaan natin yung positive. No, ito pwede natin gawin ng pagkakitaan. O ito, mababawasan natin yung mga sakit galing sa mga basura natin. Diba? Ito, mananatiling maganda yung mga katubigan natin. No? Pinipresent natin yung positibong bahagi ng batas na to. Pero syempre, hindi maiiwasan, sinasabi natin sa kanila, ano yung mga adverse effect kung hindi mapapamahalaan. Kasama dito yung patuloy na pag-init ng ating planeta, yung climate change na yan. Diba? Yung mga enhanced greenhouse gas effect. No, isinusulong natin yung mga benefits, pero hindi natin kinakalimutan ano yung mga adverse effect. Tapos, no, hina-highlight natin yung kanya-kanyang role. No, role ng mga partner agencies natin, katulad ng mga DILG, diba? Katulad ng DOH, no, katulad ng mga DepEd na yan, yung bumubuo ng mga ecology centers natin. And lagi nating sinasama yung hamon. Diba? Na tayo, nilikha tayo bilang mabuting katiwala. Diba? Kaya ang inaasahan sa atin, na maging magiting tayong mga environmental heroes, maging magiting tayong mga environmental warriors. Diba? Talagang ang appeal ay yung appeal sa puso, diba, na tayo, mga katiwala tayo eh. So ang expectation sa atin, magawa natin yung role natin bilang mabubuting katiwala. Ayan, ma'am. Thank you po. Thank you po ng marami. So, ano na lang po yung inyong mensahe sa ating po mga tagapakinig po? Ano, bago po tayo magtapos sa ating diskusyong ito? And ang tingin nila sa basura, basura lang. Diba? Kasi akala natin, malingkit na problema lang ang basura. Diba? Pero kung titingnan natin, isa sa malaking issue na kinakaharap ng ating bansa. Maraming Pilipino, sasabihin nila, DENR na lang o kaya local government unit na lang. No, diba ang laging hamon sa atin, hindi natin mapapagtagumpayan itong hamon na to kung hindi makikilahok yung bawat Pilipino. No, ang hamon talaga sa ating lahat for us to be mindful, no, of the waste that we generate. After all, every Filipino is a generator of waste. Maraming salamat po, Ma'am Cora, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman ukol sa Ecological Solid Waste Management Act at Extended Producer Responsibility Law.
Maymay, so far, ano naman ang takeaway mo sa ating podcast episode ngayong araw? So, sobrang dami kong takeaways, pero hindi ko siya ma-detail, no? Hindi ko ma-detail in a way na dinetail kanina ni Ma'am Cora ng sobra. So, siguro ang takeaway ko na lang, akala ko kasi at first, nung hindi pa niya dinidiscuss ni Ma'am, okay lang tayo mag-avoid ng plastic kasi gumagamit naman tayo ng supot, which is actually bad pala, no? So, hindi ibig sabihin na hindi ako gumamit ng plastic, in-avoid ko, puro supot yung ginagamit ko, responsableng mamamayan na pala ako na sumusunod. Hindi pala ganun yun. So, meron tinatawag na life cycle assessment sa basura kung saan madedetermine mo kung yung amount bang ito ng ginamit mong supot ay ito yung katumbas ng paggamit mo sa plastic. So, yun lang naman yung pinaka-natandaan ko talaga. Na take-away ko from Ma'am Cora's discussion earlier. Napaka-detailed nga mag-discuss ni Ma'am Cora, kaya marami tayong natutunan. Ako naman, ang tumago sa aking puso, yung pagiging eco-warrior. Dapat talaga lahat tayo may responsibility at may obligasyon na pangalagaan ng ating kalikasan. Kasi hindi lang kaming tiga-DNR or LGU ang may obligasyon sa ating kalikasan, kundi tayong lahat. Ang dami nating napulot na dagdag kaalaman today, kaya kapanapanabik ang mga susunod nating episodes. Kaya po para sa ating mga tagapakinig, monthly po ang ating podcast, so stay tuned. Sa lahat po ng may katanungan, ay maaaring makipag-ugnayan sa DNR Calabarzon 8888 hotline sa 0956-182-5774 at 0919-874-4369 o mag-email sa r4a@dnr.gov.ph. And para naman po sa mga latest updates sa mga gawain ng DNR Calabarzon, i-like at i-follow ang aming Facebook page at DNR4A Official at ang aming Instagram, X, and TikTok accounts at DNR Calabarzon. Maraming salamat muli sa pagsubaybay. At muli po, Isang makakalkasang araw. Inyong napakinggan ang mga napapanahong usapin sa likas na yaman at kapaligiran. Hatid sa inyo ng DENR Calabarzon.